Maligayang pagbisita at pagbabalik po sa ating munting channel. Narito na po, ang karugtong ng ating istorya. Ika-50 na kabanata. Ang Isla ng Harmony. Mabilis na tinungo ng helicopter ang isla. Ang pamilya ni Alex ay may kabuoang 30 na isla, at ang iba dito ay may sariling ospital. Ang Squad 3 security team ay dinala sila Alex at Debbie sa Harmony Island para gamutin. Silang dalawa ay may malalang mga injuries. Si Alex ay may tama ng baril sa braso at binti. Habang si Debbie naman ay nakababad sa tubig ng matagal na dahilan para magresulta ng brain injury. Kailangan niyang magkamalay. Nang makarating sila sa isla, ay inoperahan kaagad sila. Si Alex ay nasa isla na ng ilang linggo. Habang si Debbie naman ay wala pa rin malay. Nang pinayagan na si Alex makalabas ng hospital, ang unang ginawa niya ay bisitahin agad si Debbie. Pagpasok niya sa ward ni Debbie, nakausap niya ang doktor. Sinabi sa kanya na huwag na mag-alala. Malapit na siyang magkamalay. Baka sa susunod na araw ay magigising na siya. Tiningnan ni Alex ang namumutlang mukha ni Debbie, at medyo napangiti siya ng pilit. At least ligtas ka na, sa isip ni Alex. Naglakad siya palabas ng ward, habang may alalay na saklay. Pagkatapos mahiga ng ilang linggo sa kama, kailangan niya ng sariwang hangin. Ang dalawang nurse na nag-aasikaso kay Debbie, ay nakita siyang palabas ng ward. Sino ang isang iyon? Pag-aalalang tanong ni Amy. Sinabi ko na sa iyo na salitin tayo sa pagbabantay kay Debbie. Kung may nanakit sa kanya, ayaw kong maging responsable. Nagmadali silang pumunta sa ward ni Debbie para i-check siya. Saka lang sila kumalma nang makitang nasa maayos na kalagayan si Debbie. Sinabi ko na sa iyo, ang isla na ito ay ligtas. Wika ni Leia. At isa pa, siya ay girlfriend ni Alex Ambrose. Ang sino mang magtatangkang manakit sa kanya, ay may naghihintay na kapahamakan. Nakikita ko kung gaano ka natatakot. Inalalaya ni Amy si Leia, bago itinoon ang pansin kay Debbie. Ang girlfriend ni Mr. Ambrose ay napakaganda. Hindi sila katulad natin, sabay huminga ng malalim si Leia. Nakita mo naman ang mga girlfriend ng mga lalaking Ambrose. Malungkot nitong sabi. Anong masasabi mo, sa grupo ng girlfriend ni Justin Ambrose? Literal na sila ay bayaran. Ang alam lang nila ay magpaganda, magpa-sexy, at akitin si Justin Ambrose. Tingnan mo sila. Hindi sila kagalang-galang na tingnan. Ang pananalita ni Leia ay pagbibigay ng pag-asa para sa mga katulad nila. Totoo iyon, pagsang-ayon ni Amy. Pero bakit ko nakikita sa iyong impresyon ang selos? Gusto mo rin ba siyang akitin? Wika ni Leia. Bakit ako magseselos? Sagot ni Amy. Nang makita siyang pinagtatawanan ni Leia. Alam mo namang ayaw ko gawin iyon, baka ikaw. Ang dalawang nurse ay nagsimulang magharutan. Ang mga mata ni Debbie ay kumukurap, at unti-unting dumilat. Nang makadilat na si Debbie, tumingin siya sa kanyang paligid. Maliwanag na paligid, naglalakihang bintana, malinis na lamesa, na may bulaklak at basket ng maraming prutas. Nasaan ako? Pagtataka niya. Dahil sa pagiging walang malay ng ilang linggo, wala siyang idea kung ano ang nangyari. Si Leia, at Amy ay ngumiti sa kanya. Masaya sila dahil sa wakas at nagkamalay na siya. Nang makita ni Debbie ang dalawang nurse, siya ay nabigla. Isa itong ospital, sa isip niya, at mukhang mamahaling pa. Hindi niya ito kayang bayaran. Nagmadali siyang bumangon at gusto na niyang umalis sa lalong madaling panahon. Pero ang kanyang katawan ay nanghihina pa. Kaunting paggalaw lang ang kaya niya. Wala siyang magawa kung hindi humiga uli. Debbie, humiga ka at magpahinga. Sabi ni Amy, na may boses ng pag-aalala. Kung hindi nila maaalagaan ng maayos si Debbie, siguradong papaalisin sila sa kanilang trabaho. Pakiusap. Pakiasikaso ang papel ng mga bayarin para ma-discharge ako. Sabi ni Debbie habang nakatingin sa kanila. Gusto ko nang umalis sa ospital. Hindi ka pa ganap na nakakabawi ng lakas at hindi pa magaling ang injury mo. Sagot ni Leia. Hindi ka pa maayos para umalis ng ospital. Kahit hindi pa ako nakaka-recover, kailangan ko nang umalis sa ospital. Sabi ni Debbie. Wala akong pera na pambayad sa pagpapagamot. At ang ospital na ito ay mukhang mamahalin. Narito na ako ilang araw na. Kaya siguradong ang ospital bill ay napakalaki na.
Hindi ko pa kayang magtrabaho sa ngayon. Pero babayaran ko kayo, sa mga nagastos ko, pag nagkapera ako. Si Leia at Amy ay nagtinginan sa isa't isa. At nagtataka. Ano ang pinagsasabi niya? Sa isip nila. Hindi na napigilan ng dalawang nurse. Debbie, ano ang pinagsasabi mo? Ikaw ay girlfriend ni Mr. Ambrose. Ang panganay na anak ng pamilya Ambrose. Ang ospital na ito ay kanilang pag-aari. Bakit kailangan mong magbayad? Tanong ni Amy nang may pagtataka. Sinusubukan mo ba kaming bigyan ng tip? Hindi namin pwedeng tanggapin iyon. Pag nahuli kami, matatanggal kami sa trabaho. Paliwanag nito. Mr. Ambrose. Pag-ulit ni Debbie. Pinakamatandang anak. Sa kanila ang ospital na ito. Sa pagkakataon ngayon. Siya naman ang nagtataka. Tumingin siya kay Amy at Leia, at maingat na nagtanong. Sino ang sinasabi mong Mr. Ambrose? Ang panganay na anak ng pamilya Ambrose ay si Alex. Hindi mo na ba natatandaan ang iyong boyfriend? Tanong ni Leia. Nabigla si Debbie sa kanyang mga narinig. Sinabi niya sa dalawang nurse na kung pwedeng maupo sila sa kama. May itatanong lang siyang ilang bagay. Noon lang niya nalaman na nasa isang isla pala siya, na pag-aari ng pamilya ni Alex. At totoo ngang mayaman siya. Bumalik sa isip niya ang pagnanakaw sa pera ng paaralan. Ang pamilya ni Alex ay may sariling isla. Napaka-imposible talaga na siya ang kumuha. Pero inamin niya ito. Para lang mapunta sa kanya ang lahat ng sisi. Dahil siya ang madidiin. Dahil nakita sa kanya ang cellphone ni Mr. Morgan. Akala niya dati ay mahal lang siya ni Alex. Pero hindi pala. Siya ay sobrang mahal na mahal nito. At handang magsakripisyo. Bigla niyang naalala si Madison at ang dalawang best friend nito, na hawak-hawak siya, habang nakalubog ang ulo sa tubig. At nang bago siya mawalan ng malay, ay narinig niya ang sigaw ni Alex. Doon niya lang naisip na iniligtas siya ni Alex. Ang puso niya, ay nakaramdam ng sobrang paghanga, mahal na mahal siya ni Alex. Debbie, maari ba akong magtanong? Pwede ko bang malaman kung sino ang pamilya mo? Tanong ni Leia, habang nanonood si Amy na sobrang interesado sa isasagot ni Debbie. Ako si Debbie, isang estudyante sa Preston University. Nakakapag-aral ako dahil tinulungan ako ng Preston University, na maging scholar. Mula ako sa isang maliit na bayan sa Hilagang Silangan. Isa lamang akong ordinaryo mula sa kawalan. Sobrang nasurpresa sina Amy at Leia. Karamihan sa mga lalaki na Ambrose. Ang dinadala nila na girlfriend sa kanilang mga bahay, ay mga sikat na modelo. Sobrang napahanga sila kay Debbie, at nagbigay ng pag-asa sa kanila. Maari rin pala silang magkaroon ng kasintahan na mayaman. Pagkatapos nilang makausap si Debbie ng ilang saglit. Hindi ito kinakitaan ng pagmamalaki. Nag-usap-usap lang sila ng pantay-pantay na pagtrato. Nagustuhan nila ang ugali ni Debbie. Masaya sila na makilala ang girlfriend ng isa sa mga tagapagmana ng pamilya Ambrose. Pinayuhan nila si Debbie na magpahinga para makabawi agad ng lakas. Kung nagustuhan ni Mr. Ambrose ang kagaya ni Debbie, may pag-asa din, ang mga katulad natin. Sagot ni Amy. Sa palagay ko. Sa ipinakita ni Debbie, siguradong si Alex Ambrose ay madaling pakisamahang tao. At gustong-gusto ko siya makilala. Pero pangalan lang ang alam natin sa kanya. Ano kaya ang itsura niya? Magpalitan tayo sa pagbabantay, baka may pumasok na naman na ibang tao. Katulad ng pumasok kanina. Sobrang saya ng dalawang Marites na nurse. Hindi natin ito malalaman kung hindi natin siya makikita. Habang nag-uusap sila, nadaanan nila si Alex kasama ang saklay nito, at napansin nilang nagtataka ito sa paligid ng isla. Sino nagsabing hindi ko siya makikilala? Hindi niya kayang itago ang kanyang pagkakakilanlan. Iniyoko ni Leia ang kanyang ulo, at hininaan niya ang kanyang boses. Sumulyap ito kay Alex. Malakas ang kutob nito, na ang lalaking may saklay ay si Alex. Tama. Pagsang-ayon ni Amy. Sinundan nila ng tingin ito. Habang namamasyal si Alex sa paligid ng isla na may saklay. Bumalik sa isip niya. Nakapunta na ako dito nung bata pa ako. At ngayon ay gusto niyang mag-explore sa isla. Mr. Ambrose. Tawag ng isang lalaki, nang makita siya nito. Nagmamadali pumunta sa kanya. Nang makarating ito, yumuko ito bilang paggalang.
Masaya po ako na makita kayo na malakas na, at unti-unting nakakabawi sa inyong injury. Nang makita ni Alex, si George Ambrose. Ngumiti siya, at masaya ito. Si George Ambrose ay isang malaking kamag-anak ng pamilya Ambrose. Siya ang namamahala sa malalayong business branch ng pamilya nila. Hindi siya katulad ni Alex. Si George ay responsable sa mga bagay na hindi gaanong importante, na parte pa rin ng negosyo ng pamilya. Ang kanilang pamilya ay matagal nang namamahala ng iba't ibang uri ng negosyo sa buong mundo, ng matagal na panahon. Malaki ang bilang ng kanilang pamilya. Nagpapalakas pa ako, sagot ni Alex. Kaya maaabala kita, para asikasuhin ako. Sobrang pinupuri ni Alex si George. Noong nasa isla pa siya, si George ang nag-aalaga sa kanya. Maayos siya nitong inaasikaso. Mr. Ambrose, wala po itong problema sa akin. Ang buong isla po ay pag-aari ng pamilya Ambrose. Ginagawa ko lang po ang aking trabaho. Masaya po akong paglingkuran kayo. Yumuko uli ito bilang tanda ng paggalang. Si Alex ay walang magawa kundi ngumiti ng malungkot. Simula pa ng bata siya, ay magalang, at mabait na ito sa kanya. Mr. Ambrose, ang pamilya mo ay may ipinadalang balita. Hahanapin ko na lang po uli kayo para ipaalam ito. Sinabi na ni George ang kanyang pakay. Ganun ba? Pupunta pala dito si Lolo. Masaya nitong pagkasabi. 7 taon na siya sa poverty trial. Kaya naman 7 taon na rin hindi niya ito nakikita. Ang mapagmahal niyang lolo. Ang mga alaala sa kanyang isipan ay bumalik. Isang masayang ngiti ang nakita sa kanyang mukha. Kukuha ako ng taong tutulong sa'yo para maligo, bago dumating dito, ang iyong lolo. Magalang na wika ni George. Si Alex ay suot pa rin ang damit na kanyang suot simula nang dumating siya dito. Si George ay may inihanda ng damit para kay Alex. Pero tinanggihan ito ni Alex. Simple niyang sinabi, mas komportable ang damit na ito. Hindi na kailangan, sagot ni Alex na nakangiti. Okay na ako dito. Isa pa, alam na ng kanyang lolo ang kanyang itsura. At baliwala naman ito sa kanya. Pero Mr. Ambrose, ikaw pa rin. Pinipilit siyang magpalit ng damit ni George. Pero huli na ito. Si Alex ay nakaalis na. Huwag kang mag-alala, George. Sigaw ni Alex na nakangiti. Maglalakad-lakad lang ako sa paligid. Kapag dumating na si Lolo, pupunta ako para makita siya. Parehas lang sila na miyembro ng pamilya Ambrose. Pero si Alex ay malayang namumuhay. Pero sa hinaharap, kung malalagpasan niya ang buong poverty trial ng pamilya, siya ang magiging pinakamataas sa pamilya Ambrose. Isang araw ay magiging kasama na niya ito, na magpapatakbo ng Ambrose family empire business. Si George ay nadismaya. Si Alex ay naglakad sa maliit na pathwalk, na napapaligiran ng mga magagandang iba't ibang uri, at iba't ibang kulay ng bulaklak. Ang kanyang pakiramdam ay maayos, habang lumalanghap ng sariwang hangin. Dito, may narinig siyang ingay. Pasa mo sa akin. Isa pang boses uli, ang kanyang narinig. Marami pang nagtatawanan na boses, ang kanyang narinig. Sinundan ni Alex. Kung saan nanggaling ang masayang tawanan. Ilang sandali pa, nakita niya ang kanyang sarili sa isang beach. Huminto siya at tumingin sa paligid. Nakita niya ang 10 magagandang babae na nakabikini, at naglalaro ng volleyball. Ang bawat isa sa kanila, ay napakaganda, at napaka-sexy. Ang isang babae, ay hindi tinamaan ang bola. Bumagsak ito sa buhangin. Mabilis itong tumayo, at nagpagpag ng buhangin. Kitang-kita ni Alex ang pinagbagsakan ng babae. May bakat pa itong 2 malaking bilog. Ang isang babae na blonde ay tumalon para mag-spike. Tinamaan ang bola, at nang makababa na ito, nag-bounce ang malulusog na dibdib nito. Dahil sa success ang spike, nag-appear ang 2 babae, at nagyakapan. Nagbungguan ang mga dibdib nito. Tuwang-tuwa si Alex sa panonood. Pagkahiwalay sa pagyakap, nag-high five ito. Yumuko si Alex para hindi siya makita. Gusto pa niyang manood, kaya nagtago siya mabuti. Tuwang-tuwa siya, kahit na umaagos ang dugo sa kanyang ilong. Sana po, ay nagustuhan niyo ang ating story series. Sa mga bagong tagapakinig, mas okay po kung mag-uumpisa kayo sa episode 1. Hanggang dito na lang po muna. Maraming salamat po sa pakikinig. Pwede po bang humingi ng subscribe?
bilang pagsuporta sa ating munting channel. Hanggang sa susunod po muli. Stay safe and God bless.